po ay magdeklara ng ating pong laging dinedeclare. In 5, 4, 3, 2, 1. In Jesus, I am Macarius. I am super blessed. Ayan. Are we super blessed? Amen. So ngayon po ay ating pong pag-aaralan. Let's study the Word of God. So ang ating pong pag-aaralan po ngayon, handa na po ba ang ating mga puso? So the simplicity of evangelism. So mag-invite tayo mga kapatid. At para sa kaalaman po ng lahat, ang ating Master Teacher BS, meron na po tayong 1,000 plus subscribers. Kabilang po ba tayo dyan? Amen. At kung tayo po ay laging napagpagpala ng Panginoon, lagi po tayong manood, please watch and be super blessed and subscribe. No? Share lang po tayo ng share sa ating pong mga kaibigan, kapamilya. Ayan. So, ang ating pong lesson ay patungkol sa Jesus calls the first disciples. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, Ama naming banal, sa umagang ito, Panginoon, ay bantayan mo po kami, bantayan mo po ang mga puso, ang aming mga labi, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming maihayag. Ikaw lamang ang aming maitanghal, Panginoon. At sa aking mong mga kapatid na nakikinig, O God, patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa at makintal sa pinakamatabang bahagi ng aming puso ang iyong mga salita upang patuloy kaming mapagpala. At ako po bilang iyong lingkod ay gamitin mo, itago mo, Panginoon, sa iyong likuran. Hindi yung pagkatao ko yung makita nila, kung hindi, O God, ang liwanag na iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. We claim the victory. We claim, Panginoon, the success ng aming pong service. In Jesus' name, amen. So ang ating pong key verse, samahan niyo po ako sa John 1:35. Sabayan niyo po ako. The following day, John was again standing with two of his disciples. Sa 36 po, as Jesus walked by, John looked at him and then declared, "Look, there is the Lamb of God." At sa 37 naman po, then John's two disciples turned and followed Jesus. Jesus looked around and saw them following. "What do you want?" He asked them. They replied, "Rabbi." Ibig sabihin po, teacher. Si Jesus po kasi ay teacher din. "Where are you staying?" Sa 39, tingnan niyo po, naka-highlight. "Come and see," he said. It was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place, and they stayed there the rest of the day. So tingnan po natin yung naka-highlight, yung phrase na come and see. No? It is the first and simple invitation. The very first invitation na binanggit po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang unang ministry. Ang salita po palang come and see. Ibig sabihin, halika, tara, sama ka para makita mo. No? Well, mga kapatid, mahalaga po ang first. Bakit? Kasi kung walang first, wala pong second, wala pong third, wala pong fourth. Amen? Amen po ba? So wala nang susunod. Kaya po yung pinakamaigsi at pinakamadaling salita na ginamit po ng Lord Jesus
At marami po ang naging tagasunod. Nagpapatunay lang na hindi po natin kailangan ang maraming salita kapag po tayo ay nasa labas na at humahayo. Sino po yung mga humahayo na? Ayan. Taas nga po ang kamay, dapat proud tayo. Ayan. Sino po yung lumalabas? Wala po bang lumalabas? Ayan. So, kapag po tayo nasa labas, tayo po ay humahayo, ang kailangan lang po natin ito, marunong kang mag-invite. Tanong mga kapatid mo, marunong ka bang mag-invite, kapatid? Ayan. Sino po marunong mag-invite? Taas ang kamay. Amen. Amen. Kasi kung nag-i-invite po tayo, kagabi nung binabasa ko to, Friday pa lang, napakaganda pala ng tayo po ay nag-i-invite. Bakit po? Kasi pinagpapatuloy natin yung ginawa ni Kristo. Amen po? Amen. Kaya yung lahat na nag-i-invite, palakpakan po natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Napakalaki po ng inyong ginagawa na pagpapahalaga sa unang ministry ng ating Panginoon. Amen po? Si Lord Jesus po ang unang nag-imbita. Always remember. Sa mga tao, sa alagad niya, para makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kung si Lord ay nag-imbita, dapat po ba nag-iimbita rin tayo? Para yatang isang side lang yung sumagot. Dapat po ba nag-i-invite din tayo? Amen. Isa pa pong malakas. Amen. So our proposition or proposal or mungkahi, ito po, you don't have to know it all. Hindi mo kailangang malamang lahat. Ano lang ang mahalaga? Just invite. Amen? Just invite. Let God's word do the heavy lifting. No? So let's talk about the simplicity of evangelism. So ito po ay easiest. Ibig sabihin, pinakamadali. Effortless. Wala kang masyadong effort. Ano pa? Uncomplicated. Hindi ito komplikado, mga kapatid. Very simple. Ano nga yung number 1? Pakibasa nga po natin ng malakas. You don't have to be expert. Ayan. Hindi mo naman pala kailangang maging expert. Ano nga ba kapatid yung expert? Pag sinabing expert, ibig sabihin, you are skilled. No? You are skillful. You are practiced. You are professional. Parang mahirap yun, di ba? Sa Tagalog, anong ibig sabihin nun? Kailangan magaling. Kailangan mahusay. Pero hindi iyon ang gusto. Sabi, you don't have to be that expert. Hindi kailangan maging ganun tayo, mga kapatid. Sa evangelism po, gaya po ni Andrew, hindi po kinailangan maging expert. Sabihin nyo, hindi kailangan maging expert. Why? Kasi kapatid, simple lang. Sasabihin mo, hindi mahirap, hindi mahaba. Amen? Tingnan po natin yung John 1:40. Andrew, sino po si Andrew? Simon Peter's brother was one of these men who had heard what John said and then followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Sino po yung Messiah? Means the Christ. No? So,
Isa po, mga kapatid, sa unang disipulo ni Lord Jesus ay si Andres. No? So, yung sinabi po na the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Hinanap ni Andrew ang kuya niya na si Pedro. No? At sinabi niya, nakita niya ang Kristo. Nakilala niya si Lord Jesus. Kaya ikaw, kapatid, tatanungin ko po kayo, kaya mo bang ipagsabi si Kristo? Ba't parang konti lang po yung sumagot, no? Parinig naman natin kay Lord. Kaya mo bang ipagsabi si Kristo? Amen. So kaya mong sabihin ito, natagpuan ko na si Kristo. Iniligtas ako ng Panginoong Jesus or binago ng Panginoong Jesus ang aking buhay. Kuya, nanay, ate, mahal ka ni Kristo. May maganda siyang plano para sa buhay mo. Gusto mo bang gumaling? Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. So, naniniwala po ba kayo? Kaya kayong pagalingin ng ating Panginoon? Amen. Sa puntong ito, kapatid, nakita ni Andrew ang kahalagahan ng balitang ito ng kanyang kuya. Dahil ang Misayas o si Kristo ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan at pag-asa sa mahirap at magulong buhay nila sa kamay ng mga mapang-aping Romano. Amen po? Amen. Kaya lagi lang pong paalala, tingnan po natin, just invite. Sabihin nyo nga po, just invite. So, gayon din naman, kung alam mo kung gaano kahalaga si Jesus sa iyong pamilya, tiyak ibabalita mo si Jesus sa kanila. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Mahalaga po ba si Jesus sa ating buhay? Pinamamalita po ba natin? Parang humihina na. Pinamamalita po ba natin? Amen. So kaya lang marami pa rin ang magdadahilan. Ano ang dahilan ng marami po sa atin? Kasi hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mag-share. No? Sino po mga ganito ang mga reasons? No? Wala akong masyadong alam sa Bible. No? Ano pa po ang mga dahilan? Nahihiya ako. Sino yung ganyan? Ano pa po? Baka pagtawanan ako. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. Daming reasons. Ano po? Kayo, nakarelate po ba tayo dyan? Yeah. So mga kapatid, kung ganun pala, may good news ako sa iyo. Sinong gusto ng good news? Taas ang kamay. Amen. Ano po yung good news? Eto po. You don't have to be the expert. You don't have to know it all. Just invite. Amen? Gisingin mo yung katabi mo, baka naman nakatulog na. Sabihin mo, just invite, kapatid. Sa kanan. Oh, ayun lang. Just invite. Yun po yung pinapagawa sa atin. Mahirap po ba yun? Hindi. Sabi ni Papa, mahirap po ba? Imbitahan mo lang. No? Kapamilya mo, anak mo, no? Asawa mo, no? Kaibigan mo, kumpare mo, at bahala na po si pastor. Bahala na po si pastora, bahala na po si care leader na magpaliwanag. Shout amen! Amen. So good news po, sa paghayo,
hindi kailangan maging matalino, no? Kundi yun lang masisipag at masunurin sa Diyos. Ang tinitingnan po ng Lord, yung puso natin. Amen? May puso po ba tayong masunurin? Amen. Kaya nga po ang good news, kapatid, na gustong magpagamit, pero medyo kapos sa talino, lagi pong tandaan yon, no? So, pero mga kapatid, don't get me wrong, no? Paunawa po, hindi naman sinasabing hindi na kailangan ng Diyos ang matalino, no? Wag naman po nating isipin yon para hindi na tayo mag-aral. Mas maigi nga po kung may pinag-aralan pa. Amen po ba? Amen. So, pero ang sinasabi natin, yung hindi expert sa pagpapaliwanag, hindi pa aral sa Bible, nabubulol, hirap sa English kasi medyo pilipit ang dila, may insecurity kasi hindi eka nakatapos. Wala ekang kaya sa buhay. Kaya takot humarap sa maraming tao. Pero pag one-on-one, matapang. Yes, kapatid, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Hindi ako, no? Bawat isa sa atin, kapatid, tayo yung hinahanap ng Diyos. Amen? Gaya ni Andres o ni Andrew sa paghayo para makapagligtas ang gusto ng Diyos. Amen po? Amen. So my point is, mga kapatid, Andrew didn't have all the answers. He simply pointed someone to Jesus. You don't need to know everything to make an eternal impact. Di ba? Hindi naman na lahat sinagot ni Andrew. Anong ginawa niya? He simply pointed someone to Jesus. Dapat tayo din ganun, kapatid. May ipo-point tayo. Sino ipo-point mo? Kapatid mo, asawa mo, anak mo. Amen po? Amen. So, tingnan po natin yung verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who had heard what John said and then followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother, Simon, and tell him, "We have found the Messiah," which means the Christ. Amen? So sinabi niya, hinanap niya si kuya niya na si Pedro. At anong sinabi niya? Nakita niya ang Messiah. Amen? Sa 42, lundag po tayo. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, "You are Simon, the son of John, but you will be called Cephas," which means Peter. So hindi lang po sinier ni Andrew si Jesus. Dinala niya mismo si kuya niya kay Jesus. Amen po? So meaning, dinala sila sa church. Amen po? Tayo, dinadala po ba natin yung mahal natin sa buhay, sa church? Amen. Sino ang may dala ngayon ng kanyang anak, kapamilya sa church? Amen. Palakpakan naman po natin ng malakas ang ating Panginoon. Yun po yung kailangan. Dali natin sila sa church. Yan. Salamat po sa may mga ganyang puso. May kasabihan po. Tingnan po natin yung illustration. Ayan. Nakita po ba niyo yung kalabaw? Ayan. So yung kalabaw, pwede nating dalhin sa ilog. No? Pag hinila natin yan, madadala natin sa ilog. Ano yung hindi natin pwedeng ipilit? Ayan. Hindi natin sila pwedeng piliting uminom kung ayaw niya. Amen? Amen. So, tama po ito. Pero wag mo nang isipin yung pag-inom ng kalabaw.
Wag na po natin iyon ang ating i-focus, no? Yon. Kasi ayaw niya. So, tama po yan. So, wag mo nang isipin yung sabdinala mo, no? Yung pagpapaliwanag, trabaho na po yon ni pastor. Ayan. Amen? Ayan. Trabaho na po. Isipin mo, paano mo siya madadala sa Lord. Amen? Kasi kung minsan ang dami mong iniisip, hindi ka tuloy nakapag-invite. No? So, ang focus, dalin mo siya. Invite mo siya. Amen? Ang dami ditong magpapaliwanag, kapatid. So, yun lang. Yun lang muna isipin natin. Clear po ba? Clear po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So again, you don't have to know it all. Hindi mo kailangang alamin lahat-lahat. Just invite. Sabihin nyo nga, just invite. Mag-i-invite ako. Ayan ha, sinabi nyo yan. Tingnan natin sa Sunday, no? So, mag-imbita ka lang, kapatid, no? Huwag ka nang mamroblema sa maraming bagay. Alamin mo ang role mo sa Diyos at sa Kanyang gawain. What if your role is not to explain everything, but just to invite? Yun lang pala yung role natin, mag-invite. Ang dami nating pinoproblema. So, alamin natin yung role. Amen? So, think about that. Just invite. Isipin mo yan, kapag marami kang na-invite, malaki ang chance, marami ang maliligtas, lalago ang church. Amen? Amen. Amen po. Sino gustong lumago ang church? Amen. Napakasarap po, kapatid. Bahagi tayo ng paglago. Amen? Huwag tayong maging bahagi ng pagkonti. Amen? Imagine ilang kayo ngayon dito. No? Sabihin natin halimbawa 70, 100. Nakapagdala ang bawat isa. Sa 11th anniversary, double ang number. Amen? Amen. Isa lang, kapatid. Isa lang. Hindi na sinabi laging pakiusap sa atin ni pastor. Hindi naman yan sinabing 2, 3, 4. Isa lang. Amen? Yung isa na yan, pag lumago, naka-invite ng 10. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sana po laging maging ganyan ang ating pong puso. Amen po? So, malinaw po, no? Malinaw po yung ating unang So, malinaw po. Number 1 po. So, nabanggit na po natin yan. You don't have to be expert. Number 2 po. Jesus didn't train experts first. Nabasa po ba natin? Hindi tinrain ni Jesus ang mga experts. Hindi iyon ang kanyang ginawa. Amen po? Amen. So next po. So mga kapatid, lagi nating tandaan, walang disciple kung walang i-disciple. Di ba? Walang magiging alagad kung hindi siya na-invite. Amen? Kaya ganun kahalaga ang pag-invite. Amen po? Amen. Next po. So sa Matthew 4:19 po, sa New Living Translation, Jesus called out to them, "Come, be my disciples, and I will show you how to fish for people." So, una po muna yung invite. Amen po? Bago tayo naging disciple, una muna yung sinabi ni Lord ay, come. Ano yung come? In-invite po tayo. Amen po?
Amen. So next po. So yung invitation po muna, yung nauna, no? Hindi yung pagiging alagad. Invitation comes before understanding. And Jesus didn't wait for people to be fully trained. Hindi niya inintay na yung mga tao ay maging fully trained o maging magaling na. No, hindi po. He invited them into the journey. So yung nauna ay invitation bago yung pagpapaunawa o pagpapatrain. Ayan. Tayo po ba mga kapatid bilang mga care leaders? Asa na mga care leaders? Ayan. Ito po ba ang tanong natin kay Pastor? Pastor, ano po ang maitutulong ko? Nagtanong po ba tayo ng ganyan? Sino po ang nagtanong na ng ganyan? Ano po kaya ang isasagot ni Pastor? Ano po isasagot? Lakas po natin. Ayan. Kung mahal po natin si Lord, mahal natin ang gawain, mahal natin si Pastor, ito po ang napakalaking maitutulong natin. Ano po yon? Ayon. So sana po lahat, no? Ayan. Tanong, are you waiting until you know enough or willing to start inviting now? Hihintayin mo ba malaman mo lahat o maging expert ka bago ka mag-invite? Ano ang gagawin mo now? Yan. Start inviting now. No, mamayang gabi, isulat mo na yan sa notebook. Dati po, nagsusulat ako ng 10 tao. And then, yung 10 tao na yon, pinipray ko sila sa Lord. Yun ang turo ni Pastor dati. Sulat nyo yung mga tao na gusto nyo na maligtas. Siyempre, una, kapamilya. Amen? Bago tayo lumabas sa bakuran natin, mahalaga yung family muna natin. Amen? Ilista natin yung 10 na yon. Ipag-pray natin sila at huwag tayong magsawa na yung 10 na yon ay ma-invite natin. Amen po ba? Amen. So next po. Yeah, number 3, you can share without knowing everything. Ulitin nga po natin. You can share without knowing everything. So, kaya mong mag-share. Kahit hindi mo alam lahat, kaya mong mag-share. Kasi mga kapatid, pag iintayin nyo na maunawaan nyo lahat, wala nang mag-i-invite. Amen? Amen. So, ayan po. Tingnan po natin yung Samaritan woman. Sino po dito yung nakabasa ng kwento about Samaritan woman? Aside kay, ayan, meron naman palang 3, no? So, yung Samaritan woman po, sa John 4:29, come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Ayan. So, yung woman po na to ay isang tinuturing sa ngayon makasalanan. No? Bakit siya makasalanan? Marami siyang asawa. At siya po ay nakatira kasama ng kanyang asawa na hindi sila kasal. Amen po? Amen. So, ganito po ang nangyari, kapatid. Minsan, lumabas ang story ng Samaritan woman po na to. Umalingaw-ngaw sa pagtuturo sa pulpit. Bakit? Dahil binago niya ang pananaw ng mga gustong maglingkod para sa Diyos at maging kasangkapan ng kaharian ng Diyos. No? Kasi mga kapatid, minsan nagiging issue, no? Na
Kapag babae, eka, hindi dapat tumayo sa pulpit. May mga doktrina po na ganito, na bawal eka na tumayo ang babae. Bakit eka sa church ninyo tumatayo ang babae? Kayo po ba? Na-encounter nyo na po ba yung mga ganyan na issue? Pero naging malinaw na po ba? So later po dito, mauunawaan natin, no? So doon po sa Samaritan woman, no? She is a sinner who sees the way and is among the first to truly accept Jesus. Isa siyang kalakasan sa mga babae. Noon at hanggang ngayon. Dahil pwedeng gamitin ng Diyos, babae man o lalaki, dahil kay Kristo. Ito po yung verse na magpapatunay. No? Kaya pag may nagtanong po sa atin, ibigay po natin yung verse na to. At wag na po tayong makipagtalo. Ayan po, basahin natin. Sabayin niyo po ako para alam natin na hindi po tayo lumalabag o hindi po tayo nagkakasala kung may babae po na tumatayo sa ating iglesia. Amen po? Amen. Sa Galatians 3:28-29, sabi po, there is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all Christians. You are one in Christ Jesus. Ang linaw. 29. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs. And now all the promises God gave to him belong to you. Amen po? Napakalinaw, mga kapatid, no? Wala nang Jew or Gentile, no? Wala nang Hudyo, wala nang Hentil. At wala nang female, wala nang male, no? Malinaw na tayong lahat ay Christians. And we are one in Christ Jesus. No? Kaya po iyan po yung pinanghahawakan po natin na verse kung bakit ang babae ay pinapayagang tumayo dito sa ating iglesia. Malinaw po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Now, tanong ko, who is the woman at the well? Kakasabi ko lang po kanina, ang Samaritan woman with 5 husbands. Biruin nyo, meron siyang 5 asawa. Now, the woman at the well, number 1, the woman at the well is a Samaritan. The woman at the well is an outcast. Next po. So, mga kapatid, nung naabutan po ni Jesus yung Samaritana, yan, sa balon sila nagkita. Akala po ni Lord, matatakot siya. Kasi nung panahon po na yon, magkagalit po ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. Alam natin po si Lord ay isang Jewish. Isa siyang Hudyo. So magkaaway sila. Jews view the Samaritans as sinner and unclean outsiders. Ganyan po ang pananaw ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Na kapag ikaw ay isang Masamaritano, ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay isang marumi. Ganun po yun. At dahil na rin sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. No? Next po. What women today can learn from the woman at the well
tayong mga babae, kababaihan ngayon, mga nanay, mga babaeng youth, meron po tayong matututunan. Number one, God calls women to pursue in His kingdom. No? Sabihin nyo nga po, God calls women to pursue in His kingdom. So, may purpose, no? May purpose po. Tayo tinawag para meron tayong gawin. Sabihin nyo nga po, tinawag tayo para may gawin. Yan. So, dito po sa number 2, from outcast to evangelist. Yan. Yung palang Samaritana na tinuturing ng iba na makasalanan dahil may 5 asawa na, may kinakasama pa siya, hindi sila kasal. Alam nyo mga kapatid, sa kabila nung kasalanan nung Samaritana, siya pa yung first female evangelist. Amen? Biruin niyo po, no? Sa kabila ng kasalanan niya, siya ay naging isang evangelist, no? Na siya ay isang outcast, hindi kabilang sa good girls, no? Kasi 'di ba, lalo sa society natin, pagka ikaw ay hindi kabilang sa good girls, pinandidirihan ka, inaayawan ka, no? Ayaw ka nilang kasama. So, hindi siya nakikihalubilo sa mga babae. Kaya alam niyo ba itong Samaritana, kapag umiigib, yung tanghaling tapat. Ano pa? Yung mainit, doon siya lalabas para siya ay umigib. No? Kasi po, sa culture nila, ang mga women umiigib early in the morning. Pag maaga, lumalabas na yan. Bakit? Ba't maaga? Kasi hindi mainit. Pag lumabas si Samaritana, maraming makakakita sa kanya. Diba? Maraming outcast kasi siya Dahil nga ang tingin sa kanya, marumi, so hindi siya tanggap. Kaya ang ginagawa niya, umiiwas na lang siya sa maraming babae. Amen po? Amen. So, late in the evening, papagabi na, saka uli siya lalabas. At lalabas din siya kapag hindi, yung mga babae kapag hindi mainit. Si Samaritana lalabas kapag mainit na para wala ng ibang babae. Amen po? Siguro nung panahon na yon, wala siyang kumare. No? Wala siyang amiga. Hirap ano? Bakit? Kasi nga, nilalayuan siya. Kumbaga, para ba siyang may sakit na nakakahawa. Amen? Ganon yung status nung Samaritan woman. No? Meron siyang 5 husbands, divorced or dead. Pero meron siyang kinakasama na hindi naman sila kasal. And yet, may matututunan tayo, mga kapatid, dito sa Samaritan woman at the well. No? Number 1, so binanggit na kanina, God calls a woman to a purpose. Sa John 4:1-30, the woman at the well isn't just a sinner saved. Hindi siya isang sinner saved lang. She is the first person Jesus openly reveals His messiahship to, and she immediately shares it. Maituturing natin siyang the first female evangelist bago si Pablo. No? God sees and hears women. Tandaan po natin, mga kapatid, tayong mga kababaihan, anuman ang status natin, anuman ang pinagdadaanan natin, God sees us.
Nakikita tayo ng Diyos. Amen? Naririnig tayo ng Diyos. Amen? Kaya kung meron kayong mga pinagdaraanan, mga kapatid, meron kayong mga tinuturing na kayo makasalanan, lagi nating tandaan, God sees us. God hears women. Amen? So, John 4:25 to 26. Ayan. The woman said, I know the Messiah will come. The one who is called Christ. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus told her, I am the Messiah. Di ba ang ganda? Sa kabila ng kalagayan ng Samaritan woman, nagpakilala si Jesus. Amen? Amen. So, kung sasabihin ng Lord na siya ang Messiah, nung sinabi niya, ano ang ginawa ng Samaritan women? Sa palagay niyo po, ano ang ginawa? Siya po ay nagtatakbo. No? Nagtatakbo po siya sa kalahi niya. At ano po ang ginawa niya? Ipinagsabi niya, ipinagsigawan niya si Jesus. Palakpakan nga po natin yung Samaritan women. The woman runs to the people. Bakit? To tell the people about Jesus. Di ba? Biruin nyo, nung nakilala niya si Jesus, hindi siya nag-intay. Hindi siya nagpabukas. Talagang sumigaw siya. Talagang nilibot niya ang lahat ng kanyang masalubong, lahat ng kanyang makita, ipinagsigawan niya that he met Jesus. Amen po? Amen. So, John 4:28 to 30. The woman left her water jar beside the well and went back to the village and told everyone, come and meet a man. Sino yung man na yon? Jesus, who told me everything I ever did. Can this be the Messiah? So the people came streaming from the village to see him. Dumagsa ang mga tao, kapatid, para makita si Jesus. Amen? Biruin yung puso ng Samaritan woman na yon, na dinejudge ng mga tao na makasalanan. Pero yung puso niya, nung makita niya si Jesus, hindi siya nagdalawang isip, pinamalita niya si Jesus, pinagsabi niya si Jesus, na nakita niya si Jesus. Amen? Sana mga kapatid, maging Samaritan women din yung action natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So biruin mo, nagdagsaan. Yung babae, she doesn't have a theology degree or a perfect past. Wala siyang mataas sa pinag-aralan, hindi siya nag-aral, at wala siyang perfect past. Kasi makasalanan nga siya. Sa turing ng society, wala siyang halaga. Amen? But, ano yung pinili na? Still chooses to serve the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa puso ng isang Samaritan woman. Mas pinili niya ang paglingkuran ang ating Panginoon despite her status, despite her past. Sana ganun din po tayo. Ano man ang nakaraan natin, ano man ang pinag-aralan natin, choose to serve Jesus. Amen? Sabi nga po natin malakas, I will choose to serve Jesus. Amen. Hallelujah. So ang babae na marumi sa tingin ng iba, nilalayuan, makasalanan, pero nakatanggap ng purong biyaya o grace. Naging matapang humarap, babae man
at lalaki sa kanilang lugar. No? Number 2, ayun nga po, nabasa na natin, yung God sees and hears woman. Matthew 5:45. In this way, you show that you are children of your Father in heaven. He makes His sun rise on people, whether they are good or evil. He lets rain fall on them, whether they are just or unjust. Di ba? Fair and just. Makasalanan man o hindi, pinasisikat niya ang araw. Amen? Tayo man, just ka man o hindi, binibigyan tayo ng ulan. Amen? Ganun po katapat ang Diyos. Ang kanyang biyaya at pabor ay para sa ating lahat. Mabuti man o masama, babae man o lalaki. Amen? Amen. The Samaritan woman at the well doesn't deserve a meeting with the Son of God. Yet, Jesus not only meets with her, but offers her the living water. John 4:10, to satisfy her deep spiritual thirst. Di ba po? Hindi deserve ng women. Kung titingnan natin yung kalagayan ng babae, he doesn't deserve. No? Hindi niya deserve yung puntahan siya ni Jesus. Amen? Pero mga kapatid, binigay ng Diyos yung pinakamahalaga. Ano yun? The living water. No? The living water, the only thing that satisfy the spiritual thirst of the Samaritan women. Amen po ba? Amen. At pangatlo, malapit na po tayo. Ano po yung pangatlo? Pakibasa nga po natin. A fresh start is always possible with Jesus. Society labeled the woman at the well, di ba, as an outcast, as a sinner. At marami siyang kinatatakutan sa buhay. Dahil sa dami ng kinasama niya, pero dahil natanggap niya yung living water mula sa Panginoong Jesus, ano yung nagkaroon sa kanya? Nagkaroon po siya ng bagong panimula. Amen po? Amen. Now, mga kapatid, Jesus invites you to reject your past and the scripture others write for you. Iniimbitahan ka ni Lord, kalimutan mo yung past mo. Ano man yung script na sinulat ng mga tao laban sa iyo, nire-reject ni Lord yon. Seek healing from those past wounds and embrace fresh beginnings. Yung lahat ng nakaraan natin na pangit, no? Maghingi tayo ng kagamutan sa ating Panginoon. Yung mga sugat na yon, dala ng pangit na karanasan, kalimutan na po natin yon. Let us embrace new beginnings. Yakapin natin yung bagong simula ng ating buhay. Amen? And lagi yung buong tandaan, the only matters is the opinion. No, the only opinion that matters is God's. Huwag nating intindihin yung sinasabi ng tao. Tao lang sila eh. What matters is what God is telling you. Amen? Ako po, ganyan ang ano ko sa buhay ko ngayon. Hindi na mahalaga sa akin ang sinasabi ng tao. Kasi napapagod ako to please them. Kahit gumawa ka ng 10, nakagawa ka ng 1, pumangit ka na. So what matters to me is what God is telling us. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi tayo makapagpapatuloy sa ating journey with God
kung ang iniisip natin lagi yung sinasabi ng tao. Amen? Ang tingnan natin, ano ang sinasabi sa'yo ng Diyos. Amen? God is telling us that we are wonderfully made. Di ba? Napakaganda mo, isang napakaganda mong nilalang para kay Lord. Bakit ka matatakot? Bakit mo intindihin yung iba? You are wonderfully made by God. Amen? And you are God's masterpiece. Amen? Sabihin mo nga, I am God's masterpiece. So, yun ang lagi nating itanim sa puso natin. Isang napakagandang nilalang tayo ng Diyos. Amen? Next po, silipin po natin yung Isaiah 43:18-19. Yan po ang paalala ng Diyos. Forget what happened in the past. Do not dwell on events from long ago. Kasi kung minsan, kaya hindi natin makalimutan ang nakaraan, dun tayo namumuhay. Ang sabi ng Lord, do not dwell on events from long ago. I am going to do something new. No? It is already happening. Don't you recognize it? I will clear away in the desert. I will make rivers on dry land. Amen po? Basta kasama natin si Kristo, kaya nating baguhin yung nakaraan mula sa isang pangit sa napakagandang bagay. Amen po? Bakit? Kasi kasama natin si Lord. Amen po ba? So number 4, ito na po yung huli sa lesson natin sa woman. Number 4, God helps you find your voice in the quiet. Mga kapatid, yung babae na hindi walang kaibigan, nilalayuan, hindi pinakikinggan, no? Pinakinggan siya ng buong kanayon niya. Amen? Imagine that. Dati wala siyang halaga. Ayaw makipagkaibigan ng tao sa kanya, ayaw lumapit sa kanya. Hindi nga siya pinakikinggan. Namumuhay siya na walang kaibigan. Ano ngayon ang nangyari? Pinakinggan siya ng buong kanayon. Imagine, hindi lang isa yung nakinig sa kanya, buong kanayon. Amen? Kaya, bakit nangyari ganon? Kasi kinatagpo o na-encounter niya ang Diyos. Amen po? Amen. Palakpakan natin. Kaya din po nating maging ganyan. No? Na kaya din nating dalhin ang buong barangay sa ating church. Amen? Amen. So bilang babae, marami po ang nang maliit, no? Sa woman. But God won't abandon you. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen po? He has promised, Hebrew 13:5, for God has said, I will never fail you. I will never forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ano ang kinatatakot natin? Natatakot pa ba kayo? Hindi na po. Amen? At sa pananahimik ng Samaritan woman, natagpuan po niya yung sagot sa kanyang problema because sometimes God speaks to us most clearly in moments of solitude. Ano po ba'y solitude? Katahimikan. Minsan kala natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Kasi tahimik siya. Kala natin walang ginagawa ang Diyos. Hindi po. Doon sa tahimik na akala mo, nararamdaman mong tahimik, doon kumikilos ang Diyos. Amen? Amen. Sa Diyos po ang pinakamalakas na palakpak. No? Mangungusap siya sa iyo doon sa tahimik na moment ng buhay mo. Kaya sa mga kababaihan na namatayan, na biyuda, iniwan ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, nawala ng kabuhayan, God saw the woman at the well. God
sees you too. Amen? Amen. So in the story of the woman at the well, we find a beautiful reminder. Anong napakagandang paalala ng Diyos sa woman at the well? Ito po, God sees us. No? God calls us. God restores us and gives us purpose no matter our past. Amen po? Amen. Her encounter with Jesus is more than a historical moment. It is a personal invitation to every woman today to the boldly speak truthfully and follow faithfully. So ang point po natin dito, mga kapatid, the Samaritan woman didn't have theology degrees, but she had a story. Amen? A simple come and see is powerful. Huwag isiping babae ka or walang makikinig sa'yo. Ikuwento mo si Jesus at gaya ng taga-Samaria, yung Samaritan woman, magkaka-interes sila at hahanapin nila ang Diyos. Amen? Amen. So bago po ako magtapos, mga kapatid, gusto ko lamang pong i-reflect natin ito. Think about this. What simple invitation could you give today? Simulan mo sa simple. Kasi mas madali yung simple, hindi complicated. Simple things are just easy to do. Amen? So, anong simpleng imbitasyon ang kaya mong gawin ngayon? Amen po? So, mga kapatid, for our recap, silipin po misa natin, ano ang lesson sa simplicity of evangelism? So, meron pong tatlo. Number 1, i-take down natin po ito at itanim sa ating isip at sa ating pong puso. Sabayan niyo po ako. Number 1, you don't have to be expert. Number 2, Jesus didn't train experts first. And 3, you can share without knowing everything. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. So, ito po yung aming challenge sa inyo for this week. So pag sinabi pong challenge ito sa atin ng Diyos. Hindi lang po natin basta ito babasahin. Sina-challenge tayo, no? Tungkol sa natutunan natin. Sabayan niyo po ako, invite someone you care the most today. Amen? Ulitin po natin, invite someone you care the most about today. Hindi po tomorrow, ha? Ngayon. Amen po? So, dun sa tao na nagke-care ka, sa tao na mahal mo, invite them. Kailan? Today. Kaya sa Sunday, sa Wednesday po, paalala, wala nga po pala tayong gawain. So, sa Sunday, no? Ibig sabihin, yung challenge na yan, nagawa natin. Amen? Amen. So, one invite can change everything, mga kapatid, no? Don't think too much. Huwag tayong mag-isip na gawing complicated. Just invite. Lalo yung mahal mo. Sino ba yung mahal mo una? Siyempre, kapamilya mo. Pray lang natin. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. So, pwedeng i-text mo, i-chat mo, calls, or sa post mo. Ang mahalaga, nagawa mo ang pag-iimbita
para sa kapurihan ng ating Diyos at ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. So this is a challenge, mga kapatid, no? Sana ang puso natin gaya ng puso ng Samaritan woman. Amen? Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, Ama naming banal, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat sa amin pong natutunan ngayon. Napakasimple pala ng dapat naming gawin. Buksan lamang namin ang aming puso. Gawin namin yung pinapagawa mo. Hindi pala namin dapat alamin ang lahat. Hindi naman pala kami dapat maging expert. Kailangan lang po namin, Lord, gayahin namin yung puso ng Samaritan woman na mag-invite at mag-invite. Sapagat ito ang puso mo. At ito, Lord, yung ginawa mo, this is your first ministry, Lord. Napakaganda ng isang pagkakataon na kami, kahit makasalanan, ay maipagpatuloy namin ang unang ministry na ginawa mo na mag-invite. Salamat, Panginoon, sa buhay na isang Samaritan woman. Sa kabila ng kanyang kasalanan, sa kabila ng pagiging sinner and outcast niya, hindi niya tiningnan ang kanyang past. Sapagat ang pinakamahalaga, nakilala niya si Jesus. At nung nakita ng Lord yung puso ni Jesus, ni Samaritan woman, tinulungan niya ito. At nadala ng Samaritan woman, hindi lang kanyang pamilya, hindi lang kaibigan, kung hindi ang buong barangay ay nadala niya kay Jesus. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ang lagi namin maging puso yung puso ng Samaritan woman, Lord. Huwag kaming magduda, huwag kaming manangan sa nakaraan namin, Lord. Sapagkat pinatawad mo na kami, nilinis mo na kami. Salamat, Panginoon, sa isang napakagandang mensahe na ito. Napakarami naming natutunan, lalo, Lord, kaming mga nanay, kaming kababaihan, Lord, na anuman ang pinagdaraanan namin, anuman ang kalungkutan namin, anuman yung problema namin, anuman yung nakaraan namin, nakikita mo kami. You see us. You hear us when we pray. Kaya Lord, maraming salamat for this great reminder, Panginoon, na lagi kami mag-invite para sa iyong kapurihan. Huwag kaming just saved. Tama na sa amin, naligtas na kami. No. Lord, ayaw po namin ng ganun. Gusto namin, Lord, bago mo kami kunin, meron kaming na-invite para ipagpatuloy ang gawain o ministry na sinimulan mo, Panginoon. Salamat, O God. Lagi naming piliin to serve you, the King of Kings and the Lord of Lords. Ikaw lang ang aming paglilingkuran, Lord. Ikaw ang aming uunahin. Ikaw lamang Diyos namin, Lord. Sapagkat ikaw ang Diyos na sobrang umibig sa amin. Lord, na hindi kami iniwanan, di kami pinabayaan. Kahit minsan. And you deserve that heart like the woman at the well. Salamat, Panginoon. Ito lamang aming samot dalangin papuri. In Jesus' name, amen. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!